no, kasi nila Master Latar ang patong sergeant. Akong leading. Kasi ang iniisip ko kasi, yung sarili ko talaga, mismo ko kina-counter. Kasi ganun din tayo, kung saan yung may cover, doon talaga yung magposisyon ng gwardiya. Kaya ang iniisip ko, ka-counterin ko to lagi. Kung saan yung open, doon ako mag-approach. Wala talagang gwardiya. Pag akyat ko ngayon, dapa mo na, makiramdam sa paligid. Ang medyo tahimik ko, saka lalabas. Pero yung kalaban ko lang doon na sa harap. Yung pababa na kami, ang dami palang kalaban sa baba. Naka-black suit pa. Ito si Master Latar medyo matapang din. Patayo-tayo lang, bali ang kamote. Parang Palitan yun, sir. Palitan yung sir, parang maunat tayo pa. Sila kasi sir, tuloy-tuloy yung lakad nila sa kaliwa. Tayo, ang iniisip ko naman ng akong leading, puta kung susundin ko to, sigurado ako, dito to sa gilid lang Kaya umakyat ako ngayon. Ano ako, sabay baba. Tama-tama, doon talaga sila sa baba, ang dami. Maya-maya, pasok yung simba ng Marines. Pagbalik, wala na Parang na ba? Ano yun, sir? Sayang nga yun, sir. doon natin sa Abubakar sir. Ranger ang nakakuha sa batalyon. Sila ang nagano, sila ang Oo. grabe sa mundo. 19 na to yun, sir. 19 firearms. Oo. Hindi pa. Di kami naman, siyempre, wala ka naman 6 by, bibigay mo sa Marines. Pagdating mo sa recover. Ganito kasi, sir, no? Kung ikaw nga mismo leader, nagpapakita ka ng takot sa tao mo, how much more yung tao mo na sumusunod lang yan sa'yo. Kaya kung makita ka na takot ka, mas mauna pa itong matakot yung tao mo. Kailangan talaga na kahit na medyo alanganin yung posisyon nyo o makita nyo na may mga na dyan, yung mga nadali man pakita mo talaga na kaya to. Parang ganun ba? Kaya to. Sir, diba, ayun nga, pipilitin mo yung tao. Dihado na kayo, sinisigawan kayo. Paano pa rin ma-maintain yung security? Porsigihin mo na ipakita mo sa kanila na ganun pa rin. Paano kung mapabayaan yung security nyo doon, safety doon? Kasi unang-una, porsigido, pero yung safety natin, paano nyo naman i-handle yun sa ganung sitwasyon? Ganito kasi yun. Bago kasi na mag-command na assault, isipin mo rin yung kapakanan ng tao mo na di ba to na gawin ko na safety sila? Parang ba na kahit hindi nila alam na ikaw mismo kailangan safety tropa mo. Kasi hindi ka man magkukuman na hindi safety sila Alanganin. Para sa kanila man yun. Kaya ang lahat ng ginagawa ko, hindi yun para sa akin. Para sa kanila yun. Kasi na-experience ko, body namin IB, 66 yung sa Lanao tayo. 6. Si Sir Claren pa siya, di ba? 60 kan. 60 seconds, sir. Sila, mga ranger. Kaling Samar, Oo. 60 Nung 60 2000, kan. master. Ayan mo nung 2000, kami Ranger at saka 9 Ranger, master. Iba talaga ang sir, iba. Kasi kung para sa akin, hindi ko pinagmamalaki, dito ako lumaki sa ranger, no? Hindi ko pinagmamalaki. Kasi, mula noon, nung na-train ako ng CS hanggang stroke, kasi dito ko nakikita yung parang karamadi riba na body system. Parang tinitrain ka dito na hardcore ba? Tinawag kang hardcore dito kasi hindi ka man pwede isabong katulad ng may palaga natin na tulad ng manok. Hindi ka man pwede isabong na hindi ka kondisyon. Iti-train ka muna. Pag ma-hardcore ka na, doon ka. Parang kondisyon ka talaga lagi. Hindi ka rin pwede mag-graduate ng ranger kung spirit lang makuha mo. Yung stamina yung Kailangan balance. Kailangan balance mo talaga dito. Kayo, Master Sabi, opinion mo? Sa akin naman, ito kasing ranger, ma-observe natin talaga na ito yung unit na magsabing move talaga yan. Pagbigyan mo ng misyon, talagang hindi iwanan ng misyon na yan pag hindi talaga makuha yan. Alam naman natin yan na pag ranger talaga, saka ito yung unit na, madaling nandito na yung nandito yung unity. Madaling i-deploy. Basta saka sabi na body, nandun yung body. Parte naman sa security,
nandun yung respeto sa bawat isa. Yun yung ano ko, yun yung opinion ko sa atin sa Ranger. So ano pa ba yung mga encounter ninyo no, sir, na hindi nyo rin nakakalimutan na yung body kayo? Puta na enkwentro na nagbody kami. Yung sa New Bataan. Yung sabi na kanina na yung naambus kami, hinamatay ng isang tao. Apat na wounded. Tapos siya yung kabady ko. Hindi ko makalimutan yun kasi bilang platoon sergeant siya doon sa kabila, ako din sa kabila. Hindi niya ako pinabayaan din. Kasi ano eh, sa akin naman kasi pag saan yung putok, nasuanahan mo na sa hulihan, ang iniisip ko yung kasama ko eh. Yun yung iniisip ko. Na kahit hindi ako kasama sa operasyon, yung tropa lang nag-operate. Pag sabi na may enkwentro, yung isip ko nasa tropa eh. Bakit? Kasi, yun nga, kumbaga, alam naman natin na yung buhay natin, sundalo, kumbaga ano pa eh, kung mayroon pang masigit pa sa kapatid, iba yung samahan eh. Iba. Kaya, yun na lang yung pag-iisip ko. Paano yung pagkakaiba ng samahan ng Ranger, saka yung sabi mo sa pamilya mo talaga? Eh, siyempre, pag nasa kampo ka, kung anong yung mayroon sa'yo, walang ibang tutulong kundi yung kasama mo eh. Yun yung ano mo sa halimbawa sa pagkain pa lang isa yung nilulutuan eh. Kung ano yung ulam ng isa, ganoon din yung ulam, ganoon yung ano eh. Sa akin malalim yung pinagsamahan ng sundalo lalo na dito sa atin na dito sa Ranger. Malalim. So paano nyo, dahil sa masyadong napamahal sa atin yung serbisyo, paano nyo ginagampanan yung role nyo as a father o ang mga pamilya nyo? Paano nyo i-handle? I-divide yung sarili nyo sa trabaho at sa pamilya? Ano lang yan, mga time management lang ba? Paano? Siyempre, pag bigyan tayo ng bakasyon, kung binigyan ka ng 15 days, focus mo rin sa pamilya mo na 15 days ka doon sa pamilya mo. Pag dito ka naman sa kampo, focus ka sa trabaho mo bilang isang sundalo. At saka, ano din yan, nasa iyo na, diskarte mo yan eh. Ibiriting mo rin yung pamilya mo na ganito yung sitwasyon namin, ganito, ganyan, para yung pamilya naman natin susuporta sa atin yan eh. Madali ang sa akin naman, ganito lang kasi pagdating sa pamilya kasi paliwanag mo rin sa kanya na gang o kwan. Ganito kasi sa pagdating sa pamilya kasi ipapaliwanag mo na first priority talaga yung serbisyo namin kasi dito kami nanunumpa. Intindihin mo naman kahit second priority ka namin. Kasi alam mo, kaya nga nag-asawa ka, hindi nila alam eh. Papaliwanag mo rin sa kanila. Pagdating ng panahon na bigyan ka rin ng pagkakataon na umuwi, doon mo rin sila i-enjoy. Hindi mo rin pabayaan na porque sundalo ka o pambira ka umuwi sa bahay. I-focus mo rin sa kanila na itong gagawin natin, saan bang gusto nyo. Para hindi rin kasi yung misis kasi natin, mag-isip din yan ng lalo na pag hindi ka kaya, uso nga yung cellphone, hindi ka man lang makapagtawag, pagtawag mo, puta, iyawa ko, parang iba na ba, duda na eh. Di ba? Papaliwanag mo rin. Halimbawa, Master, yung tawag dito, kasi minsan, kaunti na lang yung inilalaan natin sa pamilya natin, no? Paano nyo, may isang sitwasyon na nag-aaway kayo, tapos dala kayo sa operation, hindi nyo pinaalam sa mga CEO nyo na may problema ka, tapos ngayon nandun ka na sa area. Paano nyo lalabanan yung problema mo sa pamilya mo at saka sa trabaho mo na may tao ka? Ganito kasi yan. Kaya nga sinasabi ko na ang pamilya second priority. Pag dating sa panahon na tagaan kag mission, focus ka sa mission. Kasi doon nakasalalay yung buhay mo, buhay ng kasama mo.
Kaya focus ka doon. Huwag mo isipin yung problema mo sa pamilya mo na. Pagbaba mo, saka mo, i-solve. Kasi may official time, may sir, lapit mo sir, may problema ako. Saka pwedeng lumabas. Yun lang. Pero kung yung problema mo sa pamilya mo, dalhin mo sa trabaho mo, pangit yun. Yun ang pangit. Kasi mag-complex yun pagdating sa panahon may enkwentro mo sa taas. So, Kailangan talaga na focus ka sa trabaho mo. Yun lang sa akin. so anong mas magandang gawin kapag meron tayong operation na incoming, pag nagka-problema ka, anong kailangan gawin mo? Nasubukan mo na ba yun na nagka-problema ka bago ang operation? Anong ginawa mo doon? Lagi yan sa akin kasi yung misis natin, medyo siloso yan minsan. Kaya kung problema nga parte sa inyong mag-asawa, wag mo intindihin yan. Doon ka sa trabaho mo kasi doon nakasalala yung buhay nila eh. Hindi lang buhay mo, pati buhay ng pamilya mo. Kaya focus ka doon, buhay ng tropa mo. Hindi man lang buhay yung iniisip mo. 3 na, 4 na, anak mo, misis mo, ikaw, tropa mo, pamilya pa ng tropa mo. Marami kang iintindihin. Kailangan talaga na doon ka sa trabaho mo muna. Wala mo muna yung problema mo. Ano na yun? Focus ka sa trabaho mo. Sa'yo, sir, paano mo i-handle yun? Sa akin naman, medyo hindi pa ako nakasubok ng ganun kasi yung misis kasi inano ko yan eh. Binibriefing ko ba na Hindi lang sa misis, in terms of pamilya, problema, matinding problema, kasakit, may nangyari. Hindi lang sa mga ganun na kuan. May ganun sitwasyon, tapos may problema ka, ikaw ongoing operation, ikaw yung platoon sergeant, anong gawin mo ngayon? Anong maganda doon? Para effective ka sa battle, pabayaan mo ba yung problema? Dalhin mo ba yung problema sa taas? O isettle mo yung problema bago ka pa umakyat? Anong mas maganda doon? sa akin naman, trabaho muna bago problema. Kasi, paano naman huwag unahin mo yung problema? Mapabayaan mo yung trabaho mo. Mas lalong nadagdagan. Mas lalong nadagdagan yung problema mo kasi mapabayaan mo yung mapabayaan mo yung trabaho mo eh. Sa akin naman, pag mga ganun, ano lang eh. Kumbaga, lang talaga, mindset lang ba na itong lakad na to, hindi naman ito abutin ng hindi naman ito abutin ng 1 taon eh. Talagang may pahinga man to, saka na yung problema. Break mo na.